guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Cecile. Ito guys yung mga food na iniwasan ko simula noong nagkaroon ako ng anxiety symptoms. Ito guys, umiwas talaga ako during the time na unang atake sa akin ng anxiety. Kasi yung malalang mga simptomas na ramdaman ko nung unang taon ng anxiety ko. Ito guys, sinulat ko dito para ma-mention ko lahat. Unang-unang iniwasan ko guys ay ang caffeine. Caffeine guys, anything, coffee, yung mga 3-in-1, coffee with milk, coffee with Coffee Mate, mga soda. Kasama siya guys sa iniwasan ko nung unang taon ko ng anxiety symptoms. Kasi guys, pagka nagkakaroon tayo ng panic attack, nagkakaroon tayo ng heart palpitation, ang caffeine is really, really bad for you. Kasi pag nagkakaroon tayo ng panic attack, nagkakaroon tayo ng heart palpitation, tumataas yung blood pressure natin. So, it's really bad pagka umiinom ka pa ng kape. Sa ako guys, coffee lover ako to be honest. Kahit noon pa, nung wala pa akong anxiety, nung medyo bata pa ako, nagkakape ako ng 3 to 5 times a day. Maski na mainit dati. Pero noong nagsimula yung anxiety ko at kasagsagan ng anxiety ko, I stopped drinking coffee for maybe like more than a year. And the next one guys is yung mga energy drink. Marami dyan guys na nabibili natin mga energy drink. Nakala natin pag nanghihina tayo, umiinom tayo ng energy drink. It's good for you pag talagang yung hinang-hina ka or puyat ka ganon. Pero sa mga may anxiety guys, hindi siya maganda. Sa akin, umiwas ako sa ganun. Kasi hindi rin ako mahilig sa energy drink. Pero nakaka-apekto siya guys sa pagtaas ng blood pressure ng isang may anxiety. Kasi mag-energize ka, tataas din yung blood pressure mo. So, umiwas ako sa energy drink. And then next one is sugar. Yung sugar guys, hindi ko siya na 100% pero nag-less talaga ako. Kasi sugar may affect your blood pressure and then may affect your moods also. Kasi ang may anxiety guys, usually umiga ka, nahilo ka, nagpapahinga ka. So, the more na gusto mong humiga, the more na madali kang mapagod pag marami kang sugar na ini-intake. So, sugar. And the next one is yung sodium. Yung sodium natin guys, na nakukuha natin from the salt, is really bad for yung mga may anxiety. So, umiwas din ako sa salt dati. Umiwas ako sa matinding paglalagay ng salt. Kaya hanggang ngayon guys, less ako na gumagamit ng salt ngayon na medyo okay na yung anxiety ko. So, during the time na matinding atake sa akin, nag-stop ako for sodium. Yung mga sodium guys from the salt, sodium from mga canned goods, yung mga canned goods na nabibili natin na easy to cook, easy to reheat. Yun guys, it's really, really bad sa mga may anxiety. Next one guys is yung mga fruit juices. Tayo guys, mahilig tayo sa mga fruit juices, yung mga tinitimplang mga juice, powder man yan or liquid is really bad. Even yung mga apple juice na nabibili natin sa mga store or any type of juices, umiwas ako sa mga ganyan kasi hindi siya maganda guys sa katawan natin kasi they also contain a lot of sugar. Yung kahit basahin nyo sa mga packages ng mga juice. And the next one is yung mga condiments, kagaya ng mga ketchup, tomato sauce, barbecue sauce. Umiwas ako sa mga ganon guys. More on yung mga fresh vegetables. And the next one, kung mahilig kayo sa cereal, umiwas din ako sa cereal. Cereal has a lot of sugar also. And the next one is yung mga dairy product, kagaya ng mga milk, and then yung mga butter, and then yung mga cheese, umiwas ako sa mga ganun guys. And the next one is yung yogurt. Yung yogurt guys is nakakatulong siya sa gut natin, di ba? Nakakatulong siya sa it's probiotic. So nakakalinis siya ng mga bad bacteria sa stomach natin. It's really good. But still ang yogurt kasi it still contain sugar. Lots of sugar. Pag hindi nila linalagay sa package, but it's still a lot of sugar ang yogurt. Sa mga may anxiety guys, nagre-react sa akin ang pag kumakain ako ng yogurt dati kasi parang lalo akong nagkakaroon ng palpitation because it contains also a lot of sugar. Yung maliit lang na package ng yogurt. And the next one is yung mga processed meat. Mga processed meat na nabibili natin, yung mga masasarap, syempre yung mga processed meat, mga hotdogs, mga tocino, those are really bad sa health natin.
kahit may anxiety ka or wala. Sa anxiety naman guys, hindi siya maganda kasi nagkakaroon tayo ng pag mataas yung sodium natin, mataas din yung pagkain natin ng mga processed meat, nagkakaroon tayo talaga ng blood pressure, tumataas siya. So, umiwas ako sa mga ganon. So, kayo guys, iwasan yung mga pagkain ganon, lalo na pagkasagsagan ng anxiety ninyo. And the next one, of course, is yung mga fried food, yung mga french fries, street food na masarap, yung mga nakakain natin na bibili natin sa street, yung umiwas ako sa mga ganon guys. Because they have lots of oil na na-absorb ng katawan natin. And that's very, very bad sa katawan natin. Lalo na pag meron tayong mga atake ng mga panic attack, nagkakaroon tayo ng heart palpitation, and it's also affect our guts sa mga may GERD, sa mga may stomach problem during their anxieties period. Napakahalaga niyan guys na umiwas kayo sa mga fried food at sa mga processed meat. Sa mga street food guys, alam ko mahilig halos lahat ng mga Filipino diyan, pero guys sa mga may anxiety, iwas talaga kayo sa ganon. And then white bread, make it sure guys na yung white bread, yung kinakain yung bread, umiwas kayo sa mga white bread. Actually dati bumibili ako ng mga brown bread or mga whole wheat bread, ganon, nung umaatake yung anxiety ko. And then, lalo na pagkasagsagan guys, yung mga binanggit ko, umiwas kayo doon kasi nakatulong sa akin to attain my recovery is to really avoid yung mga pagkain na bawal talaga. And the next one is yung mga pasta, spaghetti na masarap pag may birthday o kaya mga pang merienda. Umiwas kayo sa mga ganon because they have lots of sodium na yung mga sauce na ginagamit doon sa pasta is really bad for your health. And the next one guys is yung mga kinakain natin sa labas. Sa labas guys, yung mga pagkain natin sa labas na nabibili, it's a quick food pero they have lots of sodium and they have lots of preservatives. So better to make your own food. Concentrate kayo sa mga green leafy vegetables, mga brown bread, sa mga white rice guys, pwede kayong mag-less ng rice, white rice, and then palitan nyo ng mga boiled kamote, boiled potato, or boiled banana. Sa mga kasagsagan at unang taon ko ng anxiety guys, yung mga hindi makakain dyan, tulungan ninyo kumain kayo ng mga boiled banana, ganon, para mas malakas yung katawan ninyo. And of course, mas healthy kasi yung mga ganong pagkain, yung mga boiled kamote, rather than buying banana cube kasi may fried na siya, may oil na siya. So yung mga binanggit ko guys is only like small list of food na iwasan natin during anxiety period. Lalo na pag kasagsagan kayo ng anxiety symptoms, nakakaranas kayo ng matinding simptomas, iwasan din ninyo yung kumain ng lahat ng binanggit ko. And then of course, kung ano yung halimbawa nakakasira sa gut ninyo, kasi lalo na sa mga taong may GERD, marami kayong kailangang iwasang pagkain dun kasi may yung acid, yung mga very sensitive kayo sa mga matataas na yung maaanghang or yung maasim na pagkain. Kaya tingnan ninyo kung ano yung hindi kayo komportableng kainin. Yung alam ninyo na tipong masama yung pakiramdam nyo, the next time wag ninyong kainin pag nasa period or kasagsagan kayo ng anxiety. Pag medyo nakaka-recover na kayo guys, and then naintindihan nyo na talaga yung the cycle of anxiety, you can go back into normal food trip ninyo, yung mga dating kinakain ninyo. And I hope guys nakapulot kayo ng aral, and guys, pa-subscribe ako, and then I'll see you guys on my next video. Bye!